Isang lalaki ang nakatali sa abandonadong gusali, binuhusan ng gasolina ng taong gustong pumatay sa kanya. Malakas na sumiklab ang apoy nang sumabog ang mga gas canister. Mabilis na dumating ang mga bumbero, natagpuan ang isang buhay na tao at isinugod sa ambulansya. Dinala ang biktima sa ospital na may malubhang pagkasunog. Kahit ginawa ng mga doktor ang lahat, hindi nila lubos na nabuo ang kanyang balat, lalo na sa mukha. Nasira ang kanyang paghinga dahil sa usok at ang kanyang boses ay nagbago. Nang tanungin ng doktor ang pangalan, mahina siyang bumubulong, Park J. Young. Nang marinig ito, si Dr. June ay nanlamig dahil ang pangalang iyon ay nagmumulto sa kanya. 15 araw bago, humiram si J. Young ng 130 yen to 1 sa loan sharks para sa stocks, ngunit bumagsak ito. Paulit-ulit tumawag ang nagpautang pero di pinansin ni J. Young kaya pumunta ito sa bahay niya. Dinala nila si J. Young sa organ slaughterhouse, nagbabala na kung di babayaran ng utang sa 30 araw, aanihin ang bawat bahagi ng katawan niya. Nagtatrabaho si J. Young sa isang wholesale distribution logistics center. Ngayon, narinig niya ang manager na nagpapaalis sa empleyadong Chinese-Korean na si Gil Rayong. Nang di pinansin ang pakiusap ni Gil Rayong, bumunot siya ng kutsilyo at binantaan ang manager. Nagulat, hinanap ni J. Young ang tattoo ni Gil Rayong online at nalaman na tunay siyang gangster. Nang sandaling iyon, tumawag ang ama ni J. Young na aksidente raw siya at nasa ospital. Nagmadali si J. Young papuntang ospital para makita ang kanyang ama. May lalaking tumawag sa kanya para makipag-usap sa labas. Sabi ng driver, biglang tumawid ang matanda, pero mabutit bahagya lang daw ang tama. Para maayos ng walang insurance, binigyan ng driver si J. Young ng sobre na may 5 milyong won. Itinago ni J. Young ang 2M para sa sarili at binigay ang 3M sa ama. Nagsinungaling nakakilala ang driver at hinimok ang ama na wag nang ituloy ang usapan. Ibubulsa na sana ni J. Young ang buong 3M nang may lumapit na babae. Siya'y voluntaryo sa simbahan kasama ng kanyang ama. Nakita siyang nag-aalala sa ama. Sinabi ni J. Young na kaya pala, di nabayaran ng upa. Napupunta pala sa babae ang pera. Lumabas siya at sinabi sa driver na tapos na ang usapan. Napabuntong hininga ang driver at aalis na sana. Pero tinawag siya pabalik ni J. Young. Naamoy ang alak sa lalaki, humingi si J. Young ng karagdagang 3M. Kahit nag-aalangan, sumunod ang driver para maiwasan ang gulo. Umuwi para kumuha ng damit ng ama. Naghanap si J. Young ng maaaring ibenta. Nakakita siya ng relong Rolex, ilang pera, at insurance policy. Ayon sa patakaran, kung namatay ang ama sa aksidente o sakit, 500 milyong won ang makukuha ng benepisyaryo. Bumulong si J. Young na kung mas malakas sinagasaan ng ama, agad sana siyang nakakuha ng 500 milyon. Baka mauna pa siyang mamatay sa paghihintay. Lalo siyang nagalit habang iniisip ito, halos hindi na mapigilan ang kanyang frustrasyon. Biglang may 3 estudyante ng high school na humarang, hinihiling na bilhan sila ng sigarilyo. Sinubukan niyang huwag pansinin, pero pinrovoke siya ng mga ito. Galit na sumigaw si J. Young. Nagmura at naghagis ng ladrilyo. Nagsipagtakbuhan ang mga bata sa takot. Bago pumunta sa ospital, dumaan muna siya sa simbahan para mag-donate para sa pangangalaga ng ama. Pagliko niya sa isang tahimik na eskinita, inambush siya ng 3 batang lalaki mula sa likuran. Kinapa nila ang mga bulsa niya, ninakaw ang sigarilyo at sinubukang kunin ang relong Rolex. Kumapit si J. Young sa relo, ayaw bitawan, kaya siya'y binugbog ng walang awa. Pagkatapos, sila'y naglakad palayo, iniwan siyang mag-isa. Nang magkamalay si J. Young, kinabukasan na pala. Isang pulis ang nakakita at dinala siya sa ospital. Sinisi ng ama ang pulisya pero walang CCTV at saksi sa lugar. Hiningi ng pulisya ang detalye ng mga umatake pero tumanggi si J. Young. Paglabas ng ospital, naalala niya ang sinabi ng pulis. Bigla siyang nagkaroon ng matapang na ideya para kumita. Nang gabing iyon, pumunta siya sa junkyard at nag-alok kay Gil Rayong. Kung papatay si Gil Rayong para sa kanya, 60 milyong won ang bayad. Nang tinanong sino ang target, sinabi ni J. Young ang kanyang ama. Tuwing Biyernes, sa simbahan dumadaan ang ama sa madilim na eskinita. Doon dapat gawin ni Gil Rayong ang trabaho. Binigyang diin ni J. Young na dapat mukhang aksidente. Kung hindi, siya ang unang magiging suspek. Banggain lang ng kotse ang ama at agad umalis sa lugar. Sa 200 manor insurance, 30% o 60 manors mapupunta kay Gil Rayong. Para makuha ang tiwala, naitala ni J. Young ang usapan at ibinigay kay Gil Rayong. Para iwasan ang duda, napagkasunduan nilang di magkikita hanggang matapos lahat. Pero kinabukasan, pumunta si Gil Rayong sa ospital para hanapin si J. Young. Nalaman niya na ang totoong insurance payout ay 500 milyong won, hindi 200 milyon. Ibig sabihin dapat siyang makakuha ng 150 milyon. Kung di pumayag si J. Young, wala nang usapan, walang negosasyon. Napilitan si J. Young, sinabihan si Gil Rayong na gawin ng maayos ang trabaho. Pero habang papalayo si Gil Rayong,
Bumulong si Jae-yong na baliw magbigay ng ganon. Para sa alibi, niyaya niya ang kasamahan para mag-barbecue ng gabing iyon. Nang umalis agad ang kasamahan, nagpunta siya sa karaoke, kumuha ng 2 babae. Pasado 10:00 ng gabi pa lang, maaga pa, at di siya makapag-isa, kaya pumunta sa fast food. Umorder siya, umupo malapit sa condiments, at ngumiti paminsan sa staff para makuha ang atensyon. Samantala, naglalakad pa uwi ang ama ni Jae-yong nang biglang may kotse na bumangga sa kanya ng diretsyo. Lumabas si Gil Ryong para tingnan kung patay na ang matandang lalaki. Sa isang punto, nakatulog si Jae-yong. Nang magising siya, tumigil na ang ulan. Umuwi siya, sabik na naghihintay sa tawag ni Gil Ryong, pero hindi ito dumating. Kinabukasan, tanghali na nang tumawag ang pulis, sinabi na patay ang ama niya at kailangan niyang kilalanin ito. Muntik nang tumawa si Jae-yong, pero pumasok sa banyo para mag-practice ng pinakamalupit na pag-iyak. Nang kilalanin ang bangkay ng ama, perpekto ang pagganap, mukha'y baluktot sa lungkot, pinilit ilang luha. Pinaghinalaan ng pulis na hindi lang ito hit and run. Ayon sa saksi, sinadyang umatras ang driver para tamaan ulit ang ama niya, tiyaking patay na. Naisip ni Jae-yong, saan galing tong saksi? Bigla, pumasok ang babae mula sa simbahan. Siya pala ang saksi. Sabi niya, habang tumatawag sa pulis, bumaba ang driver at hinabol siya. Natakot siya, pero masyadong madilim para makita ang mukha nito. Pinilit ni Jae-yong kumbinsihin ang pulis na mabait ang ama niya at nakikisama sa lahat. Walang dahilan para may gustong pumatay sa kanya. Iginiit ni Jae-yong na aksidente lang ito. Pero sabi ng pulis, natagpuan ang bangkay ng ama niya sa bundok. Lihim na inilibing. Hindi pwedeng simpleng hit and run. Dito, pumagsak si Jae-yong sa upuan, umiiyak ng malakas at OA. Sa panahon ng insidente, sa isang mamahaling kainan, si Sang-hoon, direktor ng klinika ng Korean Medicine, ay nakikipag-date sa kanyang kasintahang si Seong-yeon. Pagkatapos kumain, nag-alok siya ng panghimagas, pero mapaglarong tumanggi si Seong-yeon, nagpaparinig na may ibang gusto. Nagpunta sila sa isang villa sa bundok at doon nagpalipas ng gabi. Bago mag-intimate, uminom si Sang-hoon ng pampalakas tibay na bawal sa alak ng 3 oras, pero tinukso siya ni Seong-yeon, binigyan ng alak sa halik at di siya nakapagpigil. Hating gabi, may tumawag na namatay ang ama ng kaibigan niya na may alak sa sistema. Ayaw magmaneho ni Sang-hoon at sinabing mag-taxi na lang siya. Nang magalit si Seong-yeon, napilitan siyang magmaneho, iniisip na walang pulis sa oras na iyon. Habang nasa biyahe, nakitang paulit-ulit na humihikab ang kasintahan, kaya marahan siyang humingi ng tawad dito. Pinuri niya ito, sinabing magaling ang trabaho niya kanina, at dahil pagod na, kailangan niyang tulungan itong gumising. Bigla niyang hinawakan ang ari ni Sang-hoon na ikinagulat nito. Nakaramdam siya ng pagkapukaw at pagkataranta, unay tumanggi siya. Pero di nagtagal ay nadala sa sandali at di na nag-focus sa daan. Nabangga ng kanilang kotse ang isang taong naglalakad. Nakitang nakahiga, di gumagalaw, tumakbo si Sang-hoon para suriin, nagpanik nang di ito humihinga. Nang abutin ni Seong-yeon ang telepono para tumawag sa 119, inagaw niya ito't sinabi na lasing siya't may napatay at masisira siya kung malaman ito. Nagsisi siya't sinisi si Seong-yeon, sinabing binalaan niya na di siya dapat uminom, pero pinilit pa rin nito. Bigla siyang binalaan ni Seong-yeon na may paparating na kotse. Mabilis nilang hinila ang bangkay at nagtangkang hindi mapansin. Ngunit pagkalampas ng kotse, biglang umatras ito. Ibinaba ng trooper ang bintana at tinanong si Sang-hoon kung ayos lang ang lahat. Mabilis na sumagot si Sang-hoon na nasira ang kotse niya. Pero tinawagan na niya ang insurance. Sinabi niyang ituloy lang nila, ayos na ang lahat. Bago umalis, tahimik na nagtanong ang trooper kung may alam si Sang-hoon na matutuluyan at itinuro ang bukas niyang zipper. Dati, mahihiya si Sang-hoon, pero maliit na bagay ito kumpara sa kasalukuyang krisis niya. Habang paalis ang kotse, tinanong ng driver ang babae kung may litrato siya. Sumagot siya na di kailangan, sapat na raw ang tao mismo. Napag-isip si Sang-hoon na di makakatulong ang pagtayu't pagrereklamo. Kung may dumaan o nagtagal sila hanggang umaga, mahuhuli sila. Mungkahin niya'y ilibing ang bangkay, pulubi lang naman daw yon na di hahanapin. Natakot si Seong-yeon, tinawag itong malupit, nagkaroon ng mainit na away. Sa gitna ng away, bigla silang nangilabot. Sa ilalim ng ilaw, may nakita silang lalaking nakatayo sa di kalayuan. Tumingin ang lalaki, kunwaring di napansin at nagsimulang magbisikleta palayo. Isang bagay lang ang nasa isip ni Sang-hoon, walang dapat maiwang saksi. Dama ang panganib, mabilis na nagpedal ang lalaki pero nahuli ni Sang-hoon. Nawala ng malay dahil sa sugat sa ulo pero humihinga pa rin. Inihiga siya ni Sang-hoon sa tabi ng bangkay at naghanap ng libingan. Ang lubak-lubak na daan sa bundok ay nagpabalik ng ulirat sa lalaki. Habang ihihimlay ni Sang-hoon ang lalaki ng buhay, kumakatok ito sa kotse, humihingi ng tulong. Sumigaw si Sang-hoon na tumahimik at sinuntok ang mukha nito. Nagmakaawa ang lalaki, nangangakong walang nakita at mananahimik kung palayain. Pagkatapos bugbugin, kumalma si Sang-hoon at hiningi ang bank account ng lalaki.
naglipat ng 10 milyong won, sinabing pagtanggap nito'y naging sila'y kasabwat. Kung lumabas ang totoo, pareho silang babagsak. Kaya't kailangang magtulungan. Nakita ni Seong Yeon ang pagbuburol, kumunot lang at nagbuntong hininga. Sa malambot na lupa, naghukay si Sang-hoon. Sinigawan ang saksi na tumulong. Sa inis, nagmura siya at tinawag na tanga ang saksi. Itinapon ang patpat. Gumamit ng kamay, nasugatan ng tumama sa bato. Magdamag silang naghukay, nakagawa ng mababaw ngunit sapat na hukay. Sa kotse, sinabi ng saksi na nagbago ang isip niya. Kulang daw ang 10 milyon, humingi pa siya ng karagdagang 10 milyon. Nang gigipit, nangako si Sang-hoon na maglilipat ng 20 milyon. Iginiit na dito na raw magtatapos. Umalis sila, di alam may asong nakakita ng lahat. Kinabukasan, may camper na nakitang may nginungguya ang aso. Tumahol ito, parang may ipinahahiwatig. Sinundan niya ang aso at natagpuan ang bangkay na inilibing ni Sang-hoon. Kaya pala mabilis na huli ng pulis. Hinatid ni Sang-hoon si Seong Yeon. Sabi niya, "Huwag mag-alala, aayusin niya lahat." Pinaalala ng saksi na ilipat agad ang pera para makaalis na siya. Pagkabayad, 3 milyong won na lang natira sa account ni Sang-hoon. Sa kotse, tinanggal niya ang memory card ng dashcam bago pumunta sa repair shop. Nang makita ang 4.8 memories na bill, halos himatayin siya. Pagkatapos, itinapon niya ang damit at golf club. Tapos nagmadali pabalik sa klinika sa Seoul. Lingid sa kaalaman, sinusundan siya ng 2 taong nakasalamuhan niya noong nakaraang gabi. Nag-text si Sang-hoon kay Seong Yeon para humingi ng tawad at manghiram ng pera. Sumagot siya kinabukasan, nangangakong magbibigay ng pera sa weekend dahil may bahagi siyang pananagutan sa gulo. Masakit ang sugat sa kamay, kaya sinabi niya sa nurse na ihinto muna ang mga appointment. Pumunta siya sa opisina para linisin ang sugat. Maya-maya, may pumasok. Ngumiti ang saksi at tinanong kung sapat na ba ang kanyang pahinga. Nakita pala ng saksi ang business card ni Sang-hoon sa kotse, kaya nalaman niya kung saan ito hahanapin. Pag-uwi, naisip niyang hindi pa rin sapat ang 30 milyon. Dahil buhay ng tao ang tinatakpan, humingi siya ng karagdagang 30 milyon kay Sang-hoon. Habang nagsasanay umiyak si Jae-yong sa banyo, narinig ito ni Officer Ji-hoon sa kabilang cubicle at nagduda. Sinadya ni Ji-hoon na tanungin si Jae-yong kung nasaan siya at ano ang ginagawa niya noong oras ng krimen. Handa, hindi nag-alinlangan si Jae-yong. Sinabi niyang kumain siya kasama ng kaibigan, nagkaraoke at bumili ng burger sa loteriya. Kinumpirma ng 2 babae sa karaoke na nandun siya pero di kumanta, nag-usap lang at nagbigay ng malaking tip. Agad nakilala ng empleyado ng loteriya si Jae-yong mula sa larawan. Pumunta si Jae-yong para kunin ang death insurance, pero sinabihan na maghintay dahil nasa pagsusuri pa. Ngunit ang sandali ay naging 3 oras na paghihintay, kaya kitang-kita ang inis ni Jae-yong. Agad namang humingi ng paumanhin ang insurance adjuster dahil sa pagkaantala. Nagulat si Jae-yong nang makita na ang adjuster ay ang taong naging sanhi ng aksidente. Sinabi niya na di agad mababayaran ng insurance dahil di malinaw kung aksidente o pagpatay para sa pera. Nagulat si Jae-yong at nagkunwaring inosente, tinanong kung sino ang gagawa ng ganoon. Mabilis na nilinaw ng adjuster na hindi niya inakusahan si Jae-yong na pinatay ang kanyang ama. Sa pag-asang maibsan ang di pagkakaunawaan, galit si Jae-yong sa posibilidad na hindi agad makuha ang pera. Sumigaw siya sa adjuster, pinaghihinala ang sinadyang pahirapan ng proseso. Mahinahon na nagbabala ang adjuster na ang paggawa ng eksena ay magpapaantala lamang sa pagbabayad. Nang marinig ito, agad binago ni Jae-yong ang tono, labis na humihingi ng paumanhin at nagsumamo para sa pag-unawa. Binanggit ang kalungkutan sa pagkawala ng ama, hinimok niya silang iproseso agad ang claim at huwag patagalin. Pagkaalis ni Jae-yong, pumasok si Officer Gi-hoon sa insurance company para mag-imbestiga. 16 na araw na lang ang natitira bago ang deadline ng pagbabayad ng utang ni Jae-yong. Pinanigurado ni Jae-yong sa sarili na maghintay lang ng kaunti pa. May dumating na funeral home worker na humihingi ng deposito. Iniabot ni Jae-yong ang kahon ng abuloy nang walang pag-aalinlangan. Nakita ito ng tiyahin niya at nagbuntong hininga. Nalulungkot na may anak na ganito kahiya-hiya ang kanyang kapatid. Sinabi niya kay Jae-yong na may bisita siya at kailangan niyang makipag-usap dito. Si Gil-ryong pala. Ilang beses niyang tinawagan si Jae-yong pero walang sagot. Di pa umuwi si Jae-yong, kaya napilitan siyang puntahan ito sa burol para singilin. Agad na nagalit si Jae-yong, sinisi si Gil-ryong sa mga kahina-hinalang gawain. Tinanong niya kung sinong nagsabi kay Gil-ryong na ilibing ang bangkay sa bundok, pwede namang iwanan lang. Paliwanag ni Gil-ryong, buhay pa raw ang ama ni Jae-yong at nakita siya. Parte raw yun ang trabaho. Pero dapat bayaran mo ako ng buo, angil niya, at binalaan si Jae-yong na magbayad o mabubugbog. Nang magatubili si Jae-yong, sinuntok siya ni Gil-ryong at pinatugtog ang recording ng usapan nila. Binalaan niya na kung di magbabayad sa loob ng 1 linggo, pagsisisihan ni Jae-yong. Mula sa malayo, nakita ni Officer Gi-hoon ang buong pangyayari. Pagkaalis ni Gil-ryong, sinundan siya ni Gi-hoon, sinamantala ang pagkakataong hindi alerto ang target. Pumasok si Gi-hoon sa garahe para maghanap ng recorder. Bilang bihasa sa underworld, naramdaman agad ni Gil-ryong na may sumusunod sa kanya.
Nang makita ni Gi-hun ang recorder, may narinig siyang ingay mula sa labas. Sa swerte, nakaalis siya bago siya mapansin. Ngunit paglabas niya ng scrapyard, nakaharap niya si Gil Ryong. Nagkunwaring nanghihingi ng lighter. Sinubok ni Gil Ryong si Gi-hun na nagpanggap, ngunit halata ang takot. Sinabi ni Gi-hun na naghahanap siya ng parts, pero sarado ang lugar kaya aalis na siya. Ibinalik ni Gil Ryong ang lighter, tapos bigla siyang umatake. Nakita ang recorder sa bulsa ni Gi-hun, inakala niyang ipinadala ito ni Jae-yong. Pinabagsak ni Gil Ryong si Gi-hun at sinakal siya gamit ang lubid. Maya-maya, sinuri niya ang katawan ni Gi-hun at nalaman na ito pala'y pulis. Sa kasamaang palad, nakunan ng CCTV ang buong pangyayari mula sa malinaw na anggulo. Pagka-uwi ni Jae-yong, may mensahe siya mula kay Gil Ryong na aksidenteng nakapatay ng pulis. Hiningi ni Gil Ryong na dalhin ni Jae-yong ang pera bukas para makatakas sa China, inilipat ang deadline. Hindi alam ni Jae-yong kung saan kukuha ng ganoon kalaking pera agad-agad. Wala nang oras si Gil Ryong, kaya binantaan niya si Jae-yong. Kung hindi makukuha ni Jae-yong ang pera, mamamatay siya kasama ng kanyang ama. Takot na nakiusap si Jae-yong kay Gil Ryong, pero wala itong silbi. Bigla siyang naging kakaibang kalmado. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Kumuha siya ng martilyo, handang maghiganti para sa kanyang ama. Samantala, nagdurusa si Sang-hun, iniisip kung kakailanganin niyang magmakaawa sa saksi. Tuwing mag-iisip muli ang saksi, 10 milyon ang nagagastos ni Sang-hun. Tahimik siyang nagmumura, nagtataka kung saan ba nanggaling ang saksing ito. Nangako si Sang-hun na magpapadala ng pera. Pero wala na raw pagkatapos. Natuwa ang saksi, nagpasalamat at hinikayat pa siyang magpatuloy. Tinawagan siya ng auto shop, sabi mas malala pala ang sira ng kotse. Sinabi ni Sang-hun na butas lang daw ang natamaan ng kotse. Nagtaka ang empleyado, dapat daw harap ang sira, hindi ang hood. Nagulat si Sang-hun at tumakbo sa junkyard para kunin ang itinaping bag. Buti na lang, nasa bulsa pa ng jacket ang memory card ng black box. Tiningnan niya ang footage at may nakita siyang nakakagulat na bagay. Nahulog pala ang lalaki mula sa itaas, hindi naglalakad sa daan. Pero paano siya nahulog? Sa video, may nakita si Sang-hun sa tulay para sa mga naglalakad. Nang i-zoom, nakita niyang ang saksi pala ang naghagis ng bangkay. Tinawagan agad ni Sang-hun si Seong-yeon at sinabi ang lahat. Nang tanungin anong gagawin, sabi niya isusumbong niya ang saksi. Lasing lang daw siya, hindi mamamatay tao, at pinilit lang daw siya. Sa totoo lang, mas mabigat ang salita ng doktor kaysa sa mamamatay tao. Nag-alok si Seong-yeon na maging saksi at tinulungan si Sang-hun sa pulisya na ikinaluwag niya. Nakipagkita siya sa kanya sa isang parking lot. Nag-ingat si Seong-yeon sa kotse niya at hiniling kay Sang-hun na sumakay sa kanya. Pagkatapos suriin ang ebidensya, inalis ni Seong-yeon ang kanyang pagkukunwari. Nagsindi siya ng sigarilyo at tanong kung paano nalaman ng saksi ang ambush sa kotse nila. Sinabi ni Sang-hun na malas lang, 2 tao lang ang nakakaalam ng ruta nila. Pagkasabi niya, agad niyang naramdaman na may kakaiba. Buga ni Seong-yeon ang usok sa mukha niya. Tanong saan siya natutong manghingi ng pera sa babae. Naguluhan si Sang-hun, pero sinabi ni Seong-yeon na mabaho ang hininga niya. Pinakita niya ang mga mensahe ng mayayamang lalaki. Kinutya siya na makikipag-date sa kanya. Nagalit, hinawakan ni Sang-hun ang kwelyo niya, sinasabing hindi rin siya kaganda, puro plastic surgery, at walang natural na kagandahan. Habang nag-aaway sila, biglang lumitaw ang saksi mula sa wala. Napagtanto ni Sang-hun na naset up siya, pero huli na. Tinali nila ang kamay niya at pinag-usapan kung saan itatapon ang bangkay, hindi na babalik sa Chowon Mountain. Sinabi ni Byung-jun kay Seong-yeon na dalhin siya roon at agad niyang naintindihan. Sa isang tagong sulok, may 2 nagmamasid. Nang umalis ang kotse ni Seong-yeon, agad silang sumunod. Umalis ang 2 kotse sa harap, patungo sa guho. Ang tinutukoy ni Byung-jun ay abandonadong gusali kung saan sila ni Seong-yeon tumambay noong estudyante pa. Sinabi ni Byung-jun kay Seong-yeon na tumulong sa paghukay ng libingan. Nagreklamo siya na bagong ayos ang kuko niya, pero hindi pinansin at sinabihang bumaba agad. Nagsimula silang maghukay para kay Sang-hun. Mas malaki ngayon dahil sa natutunan sa nakaraan. Naging tamad si Seong-yeon at tumigil sa paghuhukay, habang si Byung-jun ay di pa kontento at gustong maghukay pa. Hindi nila alam na nakabawi na pala ng malay si Sang-hun. Nakita niya si Seong-yeon na nakatayo roon, naninigarilyo at tumatawa. Galit na galit siya, iisa lang ang nasa isip. Kailangan niyang patayin ang babaeng yon. Dahil sa galit, pinaandar niya ang gas pedal at dumiretso patungo kay Seong-yeon. Nakahulog si Byung-jun sa butas sa tamang oras, pero nahuli si Seong-yeon at di nakapaghanda. Bago pa niya napagtanto ang panganib, nasagasaan at napatay na siya. Bumaba si Sang-hun at minura siya sa galit, nakalimutan na may ibang tao pa roon. Agad siyang nagmakaawa kay Byung-jun, nag-alok ng dagdag na 50 milyong won. Hiningi ni Byung-jun ang agarang paglilipat ng pera. Nagmakaawa si Sang-hun na kailangan muna niyang humiram ng pera. Walang pag-aalinlangan, itinaas ni Byung-jun ang pala at hinampas si Sang-hun, sumisigaw. Paano siya hihingi ng awa matapos patayin si Seong-yeon?
Anuman ang sabihin ni Sang-hoon, walang awang binugbog siya ni Byung-jun. Habang sa bubong, dalawang misteryosong tao ang patuloy na kumukunan ng litrato ng mga krimen ni Byung-jun. Kailangan na ngayon ni Byung-jun palawakin ang hukay para sa dalawang bangkay. Noon sa high school, si Seung-yeon ang mukha ng paaralan, pero inagaw ni Ju-yeon ang posisyon na yon. Nakipagkaibigan si Seung-yeon kay Ju-yeon at inimbitahan sa blind date ng Sabado ng gabi. Unay tumanggi si Ju-yeon, pero ininis siya ni Seung-yeon. Talo ang hindi nagdi-date. Napikon, pumayag siya. Nang gabing yon, sinalakay siya ng grupo ng mga lalaking estudyante. Naging neurosurgeon si Ju-yeon, pero di siya nakatulog ng mahimbing sa mga taong lumipas. Sa araw ng sunog, may binisita siyang pasyenteng nagwawala. Humihingi ng gamot na tumanggi siyang ibigay. Nakialam ang pamilya ng pasyente, nagsasalita para sa kanya. Napansin ang pagkabalisa ni Ju-yeon, sinundan siya ng kamag-anak at nagpakilalang si Cheo Mo ng LK Company, nag-alok ng tulong kung kailangan. Sa sandaling iyon, si Dr. Jong-min ay nag-text, pinapapunta siya agad sa silid ng pasyenteng malubhang nasunog na na-admit kagabi. Nang ipakilala ng pasyente ang sarili bilang Jae-yong, natigilan si Ju-yeon sa gulat. Mula noon, para na siyang multo, hindi na makapag-focus sa anuman. Sinuri siya ni Jong-min, ngunit itinanggi ni Ju-yeon, sinabing wala lang, at nainis nang pinilit pa niya. Sa opisina, si Ju-yeon ay nag-iinit, humihingal, parang sasabog ang katawan. Nang gabing iyon, pumasok siya sa silid ng propesor para mag-print ng record, ngunit nahuli ni Jong-min. Mabilis niyang ipinaliwanag na may sinusuri lang at sinabing huwag mag-alala. Biglang may tumawag kay Jong-min at umalis. Pinapayuhan siyang magpaalam sa susunod, tinitiyak na walang problema. Pagkatapos mag-isip buong gabi, binisita ni Ju-yeon ang opisina ng LK Company kinabukasan. Si Choi Mo, dating pulis na may karanasan, may malawak na koneksyon at impormante na nagpanatili ng kumpanya. Binigyan siya ni Ju-yeon ng sobre na may 5M1 at listahan ng 3 tao, hinihingi lang ang kanilang kinaroroonan. Nang umalis si Ju-yeon, dumating ang mag-asawang sumusubaybay kay Sang-hoon. Sila'y empleyado ng LK, nagpapahiwatig na ang pagsubaybay kay Sang-hoon ay kahilingan ng kliyente. Sinabi ni Choi Mo na ipagpatuloy nila ang trabaho habang inaasikaso niya ang kahilingan ni Ju-yeon. Tinawagan niya si Inspector Kang para kumuha ng impormasyon tungkol sa 3 tao sa listahan. Kasama sa dossier ang mga tala ng nakakagulat na pagsalakay na yumanig kay Yunho noon. Isa sa 3 umatake ay si Jae-young at ang biktima ay si Ju-yeon. Ayon sa patotoo, si Ju-yeon ay nagpunta sa blind date kay Jae-young sa Dandelion Cafe. Matagal siyang naghintay at aalis na sana nang sa wakas ay dumating si Jae-young. Naglakad sila at hinawakan ni Jae-young ang kamay niya. Kaya nabighani si Ju-yeon. 10:00 na ng gabi noon at patay na ang mga ilaw sa kalsada. Dahil sa kaba, hinimok niya itong maglakad ng mas mabilis. Biglang lumitaw ang dalawang nakamaskara, binugbog si Jae-young at si Ju-yeon. Kalaunan, kinilala ng pulis ang mga suspek at tinawag si Ju-yeon para kilalanin sila. Nakita niya si Jae-young, akala'y mali hanggang inihayag ng pulis na siya ang utak. Noon, parang nahulog si Ju-yeon sa malalim na bangin, walang makawala. Nagulat si Choi Mo kay Dr. Ju-yeon na sa 3 hinahanap, isa'y nabilanggo dahil sa pagnanakaw at panggagahasa. Bihirang mabuhay ang mga manyak sa kulungan. At 3 taon na ang nakalipas, nagpakamatay siya. Ang isa pang adik ay namatay noong nakaraang taon dahil sa overdose. Nanginig si Choi Mo, sinasabing ito'y parusa ng tadhana. Si Jae-young ang huli, tanging natitirang buhay. Namuhay siya ng tahimik at tamad sa pari. Kinabukasan, tumawag si Choi Mo para magtama. Si Jae-young ay nasa room 402 ng ospital ni Ju-yeon, biktima ng sunog. Hindi sigurado si Ju-yeon, nag-imbestiga, ngayoy walang duda na. Dumiretso siya sa silid ng ospital. Ngunit hindi si Jae-young ang nasa likod ng bendahe, kundi si Byung-jun. Ano ang nangyari? Nakita ang sirang mukha sa salamin, tumawa si Byung-jun nang may kasiyahan. Matagal nag-atubili si Ju-yeon sa labas ng silid. Bago buksan ang pinto, dumating si Inspector Kang para magtanong. Tinanong, mahinang sinabi ni Byung-jun na siya'y dinukot. May naghintay sa kotse at sinalakay siya. Nang magkamalay, nakatali siya sa upuan sa abandonadong gusali. May 2 lalaking nag-aaway sa harap niya, pero di niya alam kung bakit. Tapos, isa sa kanila'y nagbuhos ng gasolina sa paligid, pati na kay Byung-jun. Nang magising siya ulit, nasa ospital na siya. Gusto ni Inspector Kang kunin ang fingerprints para matiyak ang pagkakakilanlan. Pero nasunog ang lahat ng daliri ni Byung-jun kaya naghanap sila ng ibang paraan. Si Ju-yeon ay may paulit-ulit na panaginip ang araw na haharapin niya ang kasuklam-suklam na lalaking iyon. Ipagpapalit niya ang buong buhay para maghiganti, para pagbayarin siya sa ginawa niya noon. Dahil sa pakiramdam na delikado sa ospital, humingi si Byung-jun ng discharge at sapat na painkillers. Narinig ito ni Ju-yeon at agad siyang humabol. Pagkaalis niya, may nagulat na ninakaw ang damit ng isang pasyente.
Hinarap ni Ju Yeon si Byung-jun sa elevator, tinanong kung talagang di siya naalala. Pero di si Byung-jun si Jae-young, kaya paano niya malalaman kung sino siya? Gayunpaman, inanyayahan niya ito sa elevator. Para iwas gulo, lumapit siya at sinabing tumingin ng mabuti. Kilala ba talaga niya kung sino siya? Wala na ang Jae-young na kilala niya noon. Kung di kaya tumingin ng maigi, wag magkunwaring kilala siya. Hinabol pa rin siya ni Ju Yeon, hinarang ang taxi niya. Inis si Byung-jun, sinabing sabihin na lang ang gusto niya. Sabi ni Ju Yeon, bangungot siya ng bangungot dahil sa kanya. Gusto lang niyang matulog ng mahimbing kahit isang beses lang. Hindi pa rin nakuha ni Byung-jun, sinabi sa driver na magpatuloy. Habang pinapanood ang taxi, nangako si Ju Yeon na papatayin siya. Sa taxi, reklamo ni Byung-jun na uminom na lang siya ng gamot. Iniisip niya kung kailan nagsimulang magulo ang lahat. Pagkalibing, sinuot niya ang damit ni Sang-hun at nagmaneho pabalik. Tinanong ng asawa ni Sang-hun si Cheomo kung nasaan ang asawa at kabit niya at kung may sapat na ebidensya na sila. Sagot ni Cheomo, kailangan pa ng mas matibay na patunay pero makikipag-ugnay siya agad. Pagkababa ng tawag, bumalik ang dalawang nagmamanman kay Sang-hun. Hinintay nilang umalis si Byung-jun bago bumalik, may dalang ebidensya ng pangangalunya at pagpatay. 10 oras bago ang sunog, tinawagan ni Jae-young si Gil Ryong para magkita 8 p.m. para sa pera. Malapit na umalis si Gil Ryong nang biglang dumating si Byung-jun. Lumabas na magkakilala pala sila mula pa noong nasa bilangguan. 6 na buwan na ang nakalipas nang palayain si Byung-jun. Bago umalis, binigyan niya ng contact info si Gil Ryong kung kailangan ng tulong pagkalabas. Nang araw na iyon, sinundo ni Seong-yeon si Byung-jun. Kahit nakulong sa panloloko, bumalik si Byung-jun sa dating gawi pagkalaya. Ginamit niya ang ganda ni Seong-yeon para akitin ang mayayaman, tapos nanggugulo para manakaw o kumuha ng kompromisong litrato at video para sa blackmail. Nang araw na tinanggap ni Gil Ryong ang trabahong patayin ng ama ni Jae-young, tinawag niya si Byung-jun para sumama. Si Byung-jun ang nagsabi kay Gil Ryong na ang insurance payout ay 500 million, hindi 200 million. Nagkataon, kilala ni Byung-jun si Jae-young noong sila'y mga batang siga sa lugar. Noong Biyernes ng gabi, umamin ang ama ni Jae-young sa isang madre na may malaking kasalanan ng anak niya. Dahil sa matinding guilt, nagpasya siyang ialay ang lahat sa Diyos. Ngayon, lihim na nag-organisa ang mga volunteer ng simbahan ng birthday party para sa ama ni Jae-young, pero hindi siya mapakali at tumanggi. Nang lumitaw siya sa eskinita, binangga siya ni Byung-jun ng kotse. Nang makitang buhay pa, umatras si Byung-jun at binangga ulit. Bumaba si Gil Ryong para tingnan at nakita ang babaeng tumatawag sa pulis. Hinabol niya siya pero di naabutan. Buhay pa ang ama ni Jae-young kaya isinakay nila sa kotse at mabilis tumakas. Sa daan, tinapos siya ni Gil Ryong. Tumawag si Seong-yeon, sinabing dinroga si Sang-hun at naghihintay kay Byung-jun para sa blackmail video. May matapang na ideya si Byung-jun. Masaya, sinabi kay Gil Ryong na maghiwalay, tiniyak na bahala siya sa natitira. Tinawagan ni Byung-jun si Seong-yeon, ibinahagi ang planong magdadala ng mas maraming pera. Bumili ng damit sa lalaki, dinala ang bangkay sa tulay para maghintay. Nakitang papalapit ang kotse ni Seong-yeon, naghanda siyang kumilos. Inayos ni Byung-jun at ibinaba ang bangkay 6 na oras bago ang sunog. Papunta sa tagpuan, pinagalitan ni Gil Ryong si Byung-jun sa pagkakamali sa libing. Naguluhan si Byung-jun bakit di seryoso at desperadong tumakas si Gil Ryong sa China. Noon, natagpuan na ang bangkay ni Ji-hun at mabilis na sinuri ng pulisya ang CCTV, kinilala ang mukha ng pumatay. Siniyasat nila ang garahe ni Gil Ryong, sinundan ang trabaho, at nakakita pa ng kopya ng ID ng ama ni Jae-young. Samantala, si Jae-young, na hindi pa nakakapatay, ay medyo kinakabahan. Ang plano ay buksan niya ang trunk, kunin ang pera, bumalik sa kotse, at ibigay ang bag kay Gil Ryong. Habang tinitingnan ni Gil Ryong ang pera, si Jae-young ang aatake. Ang buong proseso ay tatagal ng mga 5 na segundo. Nang kumatok si Gil Ryong, napaatras si Jae-young, pero pinilit manatiling kalmado, sininyasan siyang pumasok. Tinanong ni Gil Ryong kung bakit nakangiti ng todo si Jae-young. Binalewala ni Jae-young, sinabing random lang, tapos umalis. Nangakong ibibigay ang pera sa destinasyon. Hindi alam ni Jae-young na nakita na ni Byung-jun ang lahat ng kanyang ginawa. Pagkaalis ni Jae-young, agad sumunod si Byung-jun. Ang daan mula Peru hanggang Guho ay may checkpoint ng pulisya. Naramdaman ni Gil Ryong na may mali at ibinaba ang sombrero para takpan ang mukha. Pero nang makita siya ng pulis, pinabayaan ang kotse dahil si Byung-jun ang hinahanap nila. Habang papalayo sila, tumunog ang mga sirena sa likuran nila. Nalaman ng pulis na nawawala ang driver ng isang BMW. Pagkasuri sa plaka, natuklasan nilang kotse ito ni Sang-hun. Agad na ipinadala ang mga pulis sa bundok para habulin ang suspect. Dinala ni Jae-young si Gil Ryong sa abandonadong gusali sa Guho, umaasang makikipag-ayos pa. Pero iginiit ni Gil Ryong na kunin ang pera. Walang choice. Sinunod ni Jae-young ang kanyang plano. Binuksan ang trunk, nag-countdown ng 57 segundo.
bumalik sa kotse, dala ang money bag. Nang makitang basura lang laman, kinuha ni Jae-yong ang nakahandang martilyo. Pagtunog ng telepono, hinampas niya ang ulo ni Gil Ryong. Ilang sandali lang, si Jae-yong naman ang binugbog ng todo. Sigaw ni Gil Ryong. Nakita niya si Jae-yong na nag-iensayo ng plano. Habang tatapusin na siya, tumawag si Byung-jun para sumali. Itinali ni Gil Ryong si Jae-yong sa upuan at kinumbinsi si Byung-jun na harapin muna siya. Nangako siya na sa pera, makatakas si Byung-jun sa China kasama niya pero sarado ang lugar, mahirap lumabas. Narinig ni Byung-jun ang mga ungol ni Jae-yong. Napansin niya ang magkaparehong taas nila at bahagyang ngumiti si Byung-jun. Bigla siyang umatake, nahuli si Gil Ryong na walang kaalam-alam. Sinipa si Gil Ryong sa elevator shaft, agad namatay. Nang magising si Jae-yong, natagpuan niya ang sarili na nakatali sa upuan. Habang wala siya, pinalitan ni Byung-jun ang kanilang damit, suot ang kay Jae-yong pati relo. Sinabi ni Byung-jun na mula ngayon, siya na ang magpapanggap bilang si Jae-yong. Habang nagbubuhos ng gasolina si Byung-jun, natakot si Jae-yong, nag-alok ng pera para sa awa. Pero kailangan ni Byung-jun ng paraan para makalabas, kaya kailangan mamatay si Jae-yong. Nagsindi ng apoy si Byung-jun, binigyan ng lighter si Gil Ryong, at itinapon ito kay Jae-yong. Sa kasamaang palad, nang dumaan si Byung-jun sa elevator shaft, sumabog ang tangke ng gas, itinulak siya pabalik. Bumaba ang apoy at niyakap siya nito, kaya kinailangan niyang magpanggap na si Jae-yong. Nang habulin ni Juyon si Byung-jun, nakita siya ni Jong-min. Tinanong niya si Jong-min kung nakaramdam na siya ng galit na gusto niyang patayin ang isang tao. Nang tanungin kung si Jae-yong ba, umiwas siya, sinabing masama lang ang loob niya at nag-iisip ng walang kwenta. Pumasok si Byung-jun sa bahay ni Jae-yong at isinaulo ang ID number nito. Para mabuhay bilang si Jae-yong, kailangan niyang alamin ang ilang detalye. Binuksan ni Juyon ang kaha, kumuha ng fentanyl, at tinawagan si Cheomo. Nagsabing naglipat siya ng 3M1. Kailangan niya ng tulong nito sa isang bagay. Habang natutulog si Byung-jun, may tawag mula sa insurance company na gumising sa kanya. Sinabi nila na nabayaran na ang death benefit para sa ama ni Jae-yong. Halos sumigaw si Byung-jun sa tuwa, pero masyadong maaga pa ang kanyang kasiyahan. Isang linggo bago namatay, inihayag ng ahente na pinalitan ng ama ni Jae-yong ang benepisyaryo mula sa anak patungo sa Gyuhu Church. Galit na galit, pumunta si Byung-jun sa simbahan para harapin sila, ngunit nakasalubong niya si Cheomo. Sa kanilang banggaan, palihim na pinalitan ni Cheomo ang painkillers ni Byung-jun ng gamot mula kay Juyon. Sa simbahan, gumawa ng eksena si Byung-jun, nagbantang susunugin ang lugar kung walang lalapit. Ipinaliwanag ng madre na hiniling ng ama ni Jae-yong na ipamana ang pera sa simbahan at nursing home, kaya't hindi siya makapayag kahit anong pakiusap. Iyon ang huling kahilingan ng Yumao. Bago namatay, inasahan ng ama ni Jae-yong na magwawala ang anak sa simbahan, kaya nag-iwan siya ng recording bilang ebidensya. Sa sandaling iyon, napansin ni Byung-jun na naroon din si Juyon. Minura niya ito, tinawag na baliw dahil laging sumusunod, at kinutya na kalimutan ang nakaraan at magpatuloy. Matapos lunukin ng isang dakot ng gamot, siya'y nagmadaling umalis, nangangakong babawiin ang pera ng insurance. Ngunit hindi nagtagal, nakaramdam ng pagkahilo si Byung-jun. Sa pagdaan sa eskinita, naalala niya ang mga nangyari noon. Iniisip kung isinusumpa siya ng ama ni Jae-yong. Paglingon niya, nakita niya si Jae-yon na sumusunod sa kanya. Pagod na. Inamin ni Byung-jun na hindi siya si Jae-yong at patay na si Jae-yong. Sinabihan niya si Jae-yon na tumigil sa pagsunod. Iginiit na hindi niya ito kilala. Sumagot si Jae-yon. Tinanong kung sino ang sumisigaw sa simbahan na humihingi ng insurance. Hindi maipaliwanag ni Byung-jun, ngunit sa pagdadaldal, nabunyag niyang may pinatay siya. Habang tumatanggi siya, mas kumbinsido si Juyon na siya si Jae-yong. Nagkaroon ng epekto ang droga. Nag-ulap ang isip ni Byung-jun. Siya'y natisod at bumagsak sa tumpok ng basura. Habang aaktong si Juyon, pinigilan siya ni Jong-min. Napansin ang kakaiba niyang kilos. Tahimik siyang nag-imbestiga at nalaman ng lahat. Gusto niyang pigilan siya. Sinabi ni Jong-min kay Jae-yon na may magandang kinabukasan siya at hindi dapat isakripisyo ito para sa taong ito. Pinayuhan niya itong kalimutan ng galit at magsimulang muli. Nakahiga sa basura, nangutya si Byung-jun kay Dr. Jae-yon. Nag-wish siya ng magandang buhay. Galit na galit, hinawakan at binugbog siya ni Jae-yon ng walang awa. Kahit papaano, may ginagawa siya para sa sarili. Nang magkamalay si Byung-jun, wala na ang dalawa. Pabalik sa Masyo, may tumawag kay Jong-min na kailangan siyang pumunta agad. Nang tanungin ni Juyon, sinabi niyang may sakit na kamag-anak. Sinabi niyang magpatuloy na, okay na siya at wag nang mag-alala. Habang naghahanda ng ulat, may napansin si Inspector Kang. Hindi tugma ang sinabi ni Jae-yong sa lugar kung saan sila natagpuan. Ang paglalarawan niya ay mas akma sa sitwasyon ng namatay na biktima. Para malinawan, nagpasya si Kang na kausapin si Jae-yong. Si Byung-jun, sa bahay na, kukuha ng gamot nang mapansing kakaiba ang kulay. Paghahambing sa ibang bote, nalaman niyang pinalitan ang gamot niya. Naalala niya ang matandang nakita niya kanina. Sigurado siyang ito ang may gawa. Kaya pala nahihilo siya kanina. Sa sandaling iyon, tumawag si Kang para itanong kung nasa bahay siya. Hindi alam ang hinala ng inspektor. Sumagot si Byung-jun ng oo. Tinanong ni Kang kung pwede siyang questionin bilang saksi. Sinabi ni Byung-jun na huli na at maaari na lang bukas. Pagkababa ng tawag, agad niyang tinipon ang gamit at ID ni Jae-yong.
Nakakita siya ng flyer ng Go High School na may litrato ni Joo-yeon. Noon pala, nainggit si Seong-yeon kay Jo-yeon at humingi ng payo. Dati nang nakulong si Beom-jun, kaya hindi siya naglakas loob. Iminungkahi niyang ibigay si Joo-yeon sa mga lalaki sa paaralan. Nang dumating ang pulis sa bahay ni Beom-jun, wala na siya roon. DNA ni Jae-yong nakita sa kotse sa eksena. Plano ni Inspector Kang ihambing ito sa DNA sa bote ng gamot para makita kung pareho. Hindi alam ni Beom-jun na si Jae-yong ay nahatulan na ng kamatayan. Nang inangkin ni Beom-jun ang pagkakakilanlan, nalipat sa kanya ang hatol. Habang naghihintay ng masasakyan, tumawag si Joo-yeon kay Jong-min. Hindi siya sigurado kung tama ang pagpigil sa pagpatay ni Joo-yeon. Gusto lang niya ang kaligayahan nito. Nalulungkot si Jong-min na wala siyang nagawa para sa babaeng mahal niya. Sinabi niyang magpahinga at babalik siya bukas. May dumating na kotse para sunduin siya. Pumasok si Jong-min sa isang mahigpit na binabantayang bodega. Para sa tuition at kasal, pumayag siya sa ilegal na operasyon sa mga utang ni Jae-yong. Humingi siya ng paalam. Pumayag ang boss, sinabing tumawag kung kailangan ng pabor. Bago umalis, binigyan ng boss si Jong-min ng regalo at ipinaalala na sa operasyon ngayon, anihin ang kapaki-pakinabang. Maawa man o hindi si Jong-min, papatayin pa rin ang lalaki. Nakatali sa operating table, nagpumiglas si Beom-jun ng todo pero walang silbi. Napansin ni Jong-min na pamilyar ang mga sugat sa katawan ng lalaki. Nang tanggalin niya ang takip sa ulo, hindi siya makapaniwala sa nakita. Paano napunta si Jae-yong sa kanyang mga kamay? Tinanggal niya ang pangtakip sa bibig at nagpaliwanag si Beom-jun na mali ang tao nila. Hindi siya si Jae-yong, siya si Kim Beom-jun. Paulit-ulit niyang sinabi ito ng desperado. Naalala ni Jong-min na inangkin ni Beom-jun na siya si Jae-yong noon, nag-aalinlangan. Sinabi lang ni Beom-jun na may dahilan siya at nagmakaawa na kalagan para maipaliwanag. Dahil sa pag-aalinlangan, nawalan siya ng pagkakataong mabuhay. Dati, gumagamit si Jong-min ng anesthesia, pero ngayon, ipadadala niya si Beom-jun sa impyerno ng masakit. Kagabi, natulog ng mahimbing si Joo-yeon, una sa mahabang panahon. Bago umalis, siniguro ni Jong-min na magiging maayos na ang lahat. Nakita ni Joo-yeon si Chulmo sa lobby ng ospital. Nandun siya para sa kliyente at update, pero ayaw na marinig ni Joo-yeon. Nakita ni Chulmo na bumitaw na siya sa nakaraan at natuwa para sa kanya. Sa sobre, DNA test na di si Jae-yong ang nakita niya, pero di na mahalaga. Binuksan ni Jong-min ang regalo mula sa boss, isang relong Rolex. Tinitigan niya ito ng malalim, nawawala sa pag-iisip. Si Joo-yeon naman, kaya nang lumakad ng may tiwala sa sarili. Dito na nagtatapos ang buong kwento ng pelikula. Salamat sa inyong panood at suporta. Paalam at hanggang sa muli.